Hello mga kapatid! Magandang araw! So ayun nga, share ko sa inyo yung ganap natin kahapon. Ito po ay tanghali, alas 10 ng umaga. Papunta tayo sa Elaved para mag-talk ang inyong Ma'am Shibel. So dinatan natin sila habang nagpa-practice and tuloy-tuloy na hanggang sa kanilang praise and worship. So ayun na nga. So, ito na, share ko sa inyo yung talk ko na Christian family. Ayan, the Christian family. Ikaw, Kuya Leonard, may idea ka ba kung ano yung Christian family? Niligaw sa pamilya. Ang bigat naman. Parang hindi ko kaya gampanan. Si Kuya Lester. Wala. Okay. Gusto ko yung wala. Ayan. So, ayun nga. Ako nga ay kilala niyo na. Ito yun. Who is most likely to? Ito yung family game. Maganda to kung lalaruin natin sa pamilya natin, no? Kung kasama-sana natin yung family members. Pero dahil kayo ang nandito, ate kuya, eto muna ang ating tanong. Ang tanong. Ayan. Who is most likely to excel in school? So, sino ba yung mga genius sa pamilya nyo? Kuya Leonard, sino genius sa pamilya nyo? Gusto po namin kapatid. Paano naging genius? Laging top-notcher, gano'n? Marami pong achievements. Na all. Kaya Leonard. Siya ba? O nga, kung laude. Sino yung takot sa spider sa pamilya nyo? Hindi ko pong babae. Bakit kayo babae takot sa spider? Pero ako hindi naman. Ikaw, Ate Leo? Ay, oo, ayun. Ikaw, Kuya Lester, sino? Wala. Wala. Lahat sila matapang. Sana all din. Ayan. So, next. Sa baba. Ayan. Ayan. Ito. Sinong iyakin sa atin pag nanonood ng movie? Halimbawa, mga K-drama. Ay, K-drama na ba sa... sa panahon nyo ngayon, K-drama na di ba? Si Leonard, sino? Wala po. Mama mo, hindi. Ay, tao. Si Daddy Leonard. Atawag nyo, Sino umiiyak sa movie? Ano lang yan para sa Oh my God. Hindi, teleserye. Ay, hindi, baka bugbugan, mga gano'ng action yung mga pinapanood. Ayan. Isa pa. Ayan. Sino ang makakalimutin? Sige. Sa amin kasi, makakalimutin, ako naman mag-share, no? Sa amin, makakalimutin sa mga event, ako. Kaya ang ginagawa ng mga anak ko, kasi pag naalala ko, nasasabihin ko agad na, pakisulat mo nga sa ganitong petsa, birthday ni ganito. Pakisulat mo nga di sa kalendaryo yung ganito. Kasi, siguro dahil nga dun sa anesthesia, di ba pagka nasasarian ka, yun na yung side effect ba tawag doon? Yun, side effect siya. So sa inyo ba may makakalimutin? Opo. Paano nakakalimutan? Ganon. Anong eksena? Nakakalimutan ko lang, ma'am. Nakakalimutan lang. Sadya pagkalisip, nakalimutan. Ano nga ba yun? Ate Leona. Ano po, parang Half-half ikaw. Half-half hindi. Half-half magulang. Di Kuya Lester. Ako po. As in, ikaw talaga makakalimutin ka. So, ano na ba? Nag-surgery ka ba? Ganon? O sadyang ganun lang talaga? Oh my God, kaya ingatan natin yung mga skulls. Ang saya. Gusto ko pong ganito lagi. Ayan. Bakit bumalik siya, auntie? Ayan. Ayan. Pasensya, wala kasing ganito sa amin ba? Ayan. Ito na lang. Sabihin ko na lang yung tanong. Who is most likely to fail at math test? Sino yung mga hindi math quizzers dito? Sa iyong pamilya ka lang. Ako, ma'am. Dito na lang, Billy! Ang lakas ng mga teacher dito! Ayan, so, Ate Leona, sino yung mga hindi mahilig sa math? ako, kaya Ayaw nga,
mo nga. Pero mga genius Yung mga kapatid dito eh. Pero yung ano, yung hindi masyadong hindi sa mga. Ang bunso. si Ate Cloning. Ayun. So dahil hindi na nga siya nag-flash, eto na nga. O, sasabihin ko na lang sa inyo. So ang saya, di ba? Napansin nyo ba na sa mga tinanong ko sa inyo, iba-iba yung sagot. No? Iba-iba din yung merong nagsasabi na si ganito, siya yung genius, siya yung ganito, siya yung... So, iba-iba. Sa pamilya natin, iba-iba. No? Doon din sa mga tanong na yan, napansin nyo ba na meron ako. No? Meron akong part dun sa ano na yun. So, meron akong papakita sa inyo na alam ko meron din kayo. Nakikita niyo ba yung kamay natin? Ang daliri ba pantay-pantay? Hindi. No? Pero, nag-work siya together. Meron siyang function, kahit hindi siya pantay-pantay. So, ganun din yung pamilya natin. No? Kahit iba-iba yung hilig natin, kahit iba-iba yung ating weakness, iba-iba yung ating strength, lahat tayo ay magkakasama, no? Pinagsama ni God sa iisang pamilya. So, maganda yung ganitong magandang ganitong activity, nalalaman natin kung sino talaga yung ganitong sa pamilya gawin natin, di ba po? Alam natin, kilala natin yung isa't isa. So, kaya pag alam natin na mamamalengke, yung math genius natin, siya na yung magbabudget. Oo, ganon. So, ganon ka-simple ang buhay, no? Ganon kaganda yung pamilya. So, bakit nga ba, ano nga ba yung, ano nga ba yung pamilya na binuo at ano ba yung perspective ni God, yung kanyang plano sa pamilya. So, aware naman kayo sa kwento ni Adan at Eva. Ano po? Ayan. So, anong kwento yun? Anong ma-share niyo tungkol kay Adan at Eva? Kuya Leonor. Kumain ng sinumpang prutas. Oh my God! Bakit yun agad? Ano pa, Ate Leona? Sinisip ko si Eva ni Adam. Okay, so, Kuya Lester, ikaw meron ka bang ma-input doon sa kwento ni Adan at Eva? Ang yamin eh. Yun. Grabe mo. So, ibig sabihin, ganito kasi ang kwento ni Adan at Eva. Nasa paraiso sila. Tinrain sila nila, tinagay sila doon. Everything, anything na kailangan nila, nandun na. No? Meron lang isang rule. Ano yung rule na yun? Yung sinabi mo na, kumain ng mansanas. Actually, hindi talaga siya mansanas eh. Somehow, hindi siya mansanas sa Genesis. Hindi siya ganun. Prutas lang, yung sinabi. No? Ang plano ni God sa pamilya is super duper ganda. No? Kung sa paraiso, anyway, sa paraiso kasi, lahat ng kailangan nila, makakain sila, tulog, ganyan-ganyan and everything, makakain sila. Lahat ng kailangan nila nandun na. Ang sarap ng buhay, no, kung gano'n. Pero baka kasi may sasabihin ng isang philosopher na makarinig ngayon, kung hindi nagkasala si Eva, walang tayo dito. Tama? Tama. That is how Satan works. No? Ayan. So, ang intention talaga ng Panginoon sa atin bilang kay Adan at Eva, ang intention na is magparami naman. No? Pero hindi naman yung susuway dun sa inutos niya. No? Napaka-basic. Ayan. So, sa pananaw ba natin ngayon na since alam niyo kung ano yung naging reason ni Adan at Eva or ano yung natatak sa isip ninyo na kwento ni Adan at Eva, sa panahon ba natin ngayon, anong masasabi ninyo sa pamilya natin? Halimbawa, hindi naman in general to ha, hindi yung sa pamilya nila. So, anong kuya ang nakikita mo sa pamilya? Kuya Leonor. Nakikita ko. Okay lang naman po. Is this based sa pamilya mo or sa nakikita mo sa paligid? Ganun. Based sa nakikita ko sa paligid siya sa pamilya. Wala naman po. Okay. Bakit
kasi, depende. May pamilya kasi na pag titingnan mo sa labas lang, parang okay, pero kasi sa loob, kumbaga, hindi na ganun na sa ulit. Kapag depende pa rin, may pamilya maayos, may pamilya na. Okay. So, iba-iba, no? Iba-iba yung estado ng pamilya. So, pero, ang basic or fundamental talaga na rule ng pamilya is doon tayo nag-umpisa matuto. Diba? Our family is our first school. Doon tayo natutong magsalita, magbasa, kung ano man na ginagawa ng magulang na tinuturo sa anak. So, minsan, ang pamilya din, halimbawa yung sinabi nga ni Kuya kanina sa umpisa na para sa kanya ay religyoso, so maaaring ito maging cradle of vocation or yung parang pag-uumpisahan ng eagerness ng isang tao na gusto ko palang magpari, gusto ko palang magmadre, or gusto ko na lang maging single, ayaw ko na magka-jowa, gano'n, no? May mga gano'n. Nakaka-apekto yung surroundings ng pamilya. Though hindi naman natin kasalanan yun, yung mga nangyayari sa pamilya natin, dahil sabi nga natin yun na it is an attack of Satan, no? So, ang ganda naman ng pamilya kung ang magiging pananaw natin is laging positive. So, sa ibang bansa nga kasi napapansin nyo, sabi ni Kuya kanina, Kuya Lester, sa labas, okay, pero sa loob hindi naman yung masuri. Sa ibang bansa, mas malala. Sa ibang bansa, legal na ang divorce. Philippines na lang yata at Roma ang walang divorce. So, ewan ko sa mga nakaupo sa Senado. Tiniray na sa Senado. Yung divorce ay legal na sa iba. Abortion, ano pa ba? Same-sex marriage, kung tawagin nila, pero sa atin ay same-sex unions lang yun kung para sa atin, no? Yun ang term na tama doon. Sa iba, ang term na tama sa kanila is same-sex marriage. Where there is no such marriage sa same-sex. Unions yun. Okay, so, accepted lahat yun. So, feeling mo talaga, may isip mo talaga na hindi naman yun kung ikaw iniisip mo yung creation ni God, hindi talaga yun yung gusto niya naman. No? Okay. Ayan. Sabi nga ni Kuya kanina ay the family is imperfect yet beautiful gift from God. Ayan. It is displeasing to you to serve the Lord. Ito galing kay Joshua. It is displeasing to you to serve the Lord. Choose today who you will serve. The gods of your ancestors served by beyond the river, or the gods of the Amorites in whose country you are dwelling. As for me and my household, we will serve the Lord. So, tinatanong tayo dito. So, kaninong God ba tayo magsaserve? No? Sabi ni Joshua, sino bang susundin mo? Kanino ka ba magsaserve? Sa mga kagaya ng mga pagans, yung kanilang gods is yung mga puno, mga ganyan. So, just to elaborate this one, merong mga sinasabi kasing Diyos-Diyosan, no? Na Diyos-Diyosan para sa iba is yung ito. Ibig sabihin na siya yung sinasamba natin. Pero yung kung paano natin siya i-debate, kung mag-debate tayo sa ibang religious sectors or religious organizations, hindi siya natin sinasamba, kundi inaalala natin siya. This is a memory of our beloved. So yun po yung ibig sabihin. Kuya, may tanong ako. Katolik ka naman? Okay. Baka kasi sabihin ko, nagigil ako sa'yo, tita. Charot lang. Ayan. So, ang sabi nga dito, sabi niya, as for me and my household, we will serve the Lord. So, sabi niya, kayo, bahala kayo, basta kami ng aking pamilya ay magsisilbi sa Panginoon. Ayan. The family is imperfect yet beautiful gift from God. Wala naman talagang perfecto. May kanta rin lang, di ba? Wala namang perfecto. Unless pangalan mo ay perfecto. Di ba?
Ayun. So, everything na meron tayo, we should be thankful for. Kay God. Kasi, nilagay tayo ni God doon, hindi dahil gusto niya tayong subukin yung ating pagkatao. Meron lang talagang gumagalaw, which is, sabi nga ni Leona, si Satan yun. So, si Satan, hindi natin kalaban ang ating pamilya. Bagkus dapat kakampi natin sila, no? Ano po yun ang mindset natin dapat, yung pamilya, nagkasala si ganito, nagkasala si ganon. Kasi nga, merong weakness. Meron ding strength. Hindi natin pwedeng sisihin siya, ganito, kasi ganun-ganun ka, kasi ganyan-ganyan ka, hindi. It is Satan na gumalaw sa pamilya nyo. No? So, ano ba pwede natin gawin? Siyempre, mag-pray. Ayan. So, sabi nga ni Saint Pope Francis pala. Sorry. Ayan. So, sabi niya, I thank God that many families which are far from considering themselves perfect live in love. So, sabi ko nga kanina, di ba, hindi naman perfect. Dapat mahalin natin yung ating kapamilya kahit sila ay nagkasala. Fulfill their calling and keep moving forward. Oh, mag-move on. Even if they fall many times along the way. So, yun yung sinabi ko kanina, di ba? Hindi natin dapat ikagalit sa ating kapamilya kung siya ay nagkasala. Halimbawa, si Kuya Leonard. Ako yung nanay. Namutang ako silang 1,000. Namutang ako 1,000. Tapos, hindi ko binayari. Magagalit ka ba sa akin? Hindi, yung iba kasi sabihin nga, Mama na yung hindi ka sisilinin, baka silinin yung buhay ko eh. Di ba? Pero hindi. Meron yung mga instances na yun. Ayan. So, mild lang yung kasalanan niya. Meron pang furthermore. Pero dapat, ano sabi niya? Moving forward even if they fall many times along the way. Ayan, the Synod's reflection shows us that there is no stereotype of ideal family, but rather a challenging mosaic made up of many different realities with all their joys, hopes, and problems. Sa palagay nyo, ilalagay yung problems kung wala yan. Diba? So, ano yung pagkakaintindi nyo sa mosaic? Gusto ko himayin ito eh. Diba? Hindi siya maintindihan. Kapag nakailangan ng mosaic, pag unang tingin mo, ang gulo-gulo nito. Pero pag tinitigan mo, yung pala yung figure niya. So, Mona Lisa Kineme pala to. Ganun din ang pamilya. Minsan magulo, minsan maraming problema, minsan ang saya-saya naman, tapos bigla na nagka-problema na naman. So, lagi tayong moving forward. And magkaroon ng considering themselves perfect. Kahit na imperfect. Ay, ang hirap intindihin, di ba? Pero kapag kasama natin si God, ay magagawa natin yan. Yan. So may plano si God sa pamilya natin. Wait lang. Ayun ang show. Ayan. God's plan for the family. So God's plan has many of the families are broken because of Satan. So, ang plano ni Lord sa pamilya ay napakaganda. Nasa atin na lang yun. So, Tita Yoli, meron ba kaming magagawa? Hindi naman kami yung magulang. Tama ba yung tanong ko? Most of us na mga anak ay yun ang tanong. Paano nga ba? Ito, hindi siya mahal, hindi siya mahirap gawin. Pray for our family. Even na yung mga magulang natin minsan may differences. Halimbawa, si Ate Leona, gano'n, nag-away yung mga papa niya. Or si Kuya Leonard, nag-away si ate at saka si mama. Ipag-pray. No? Kasi, yun, walang bayad, wala kang kailangan tools. Hindi mo kailangan na ng cellphone eh. Di ba, Kuya Lester? So, alam ko, lahat tayo may pinagdadaanan sa bawat pamilya. No? Ang ganda ng plano ni God sa atin. Kasi ang sabi niya, the family is like the church. Ought to be a place where gospel is transmitted.
Uy, may buntis. Yes. Ayan. God has intended the family to be, kami mag-flush. Sige, push ko lang. Push pa lang. Ayan, pala naman si Mami. God has intended the family to be for the transmission of life. So, di ba sabi ko nga kanina, sa iba, legal na yung abortion, divorce, and so. So, yan. So, transmission. Sa CFC, merong tawag dito, encouragement, no, na, yung iba kasi kaya nag-CFC dahil inisip nila para maging buo yung pamilya. Pero hindi talaga. Bakit? Kasi, ako yun na, i-share ko sa inyo, no? Ako yun ang, yung perspective ko, kasi bago kami ni Tito Jeff, nag-SFC kami. So, inisip ko, ba't mag-CFC kami para maging maayos yung pamilya? Hindi pala. Natutunan namin sa CFC na, you should pray. No? You should pray to God na maging buo. Kasi even sa CFC, i-share ko na lang din sa inyo, no? Even sa CFC, meron mga ganun, naghihiwalay. Why? Kasi nga, pumasok si Satan. No, mahirap siyang pigilin dahil itong mundo ay kasama natin siya. Sabi naman ni Kuya, nakakatakot naman yung tita yung sinasabi mo. Ikalabi mo na. Charot lang. Charot lang. Ayan. The family is a place for teaching children and training leaders. So, feeling ko, kapag ito binasa nyo, nasabihin nyo, di naman ganun si mama sa amin eh. Diba? May ganun kasi nanay, hindi talaga siya yung vocal, no? Pero may pagkakataon naman na tatay is yung tatay yung nagtitrain sa atin. So, yan. Sabi nga, ang pamilya, domestic church. So, training leaders and families domestic church. So, sabi ni Kuya kanina, relihiyosong pamilya. Parang ang hirap panindigan ng Kuya. Hindi ko kaya yun. Pero, anyway, domestic church, ang ibig sabihin, dito, nakikita natin na nagpipray, or kapag may problema, lagi nagpipray, or nakikita natin si nanay, si tatay na nagpipray. So, yun talaga yung pinaka-plano ni God sa family. Ano po, lagi natin alalahanin na ang pamilya ay hindi lang consist of tatay. So, sa isang team, kasama tayong lahat. Kasama ang mga anak. Mapabunso ka man, panganay, or kalagitnaan, kasama ka sa team. Kasama ka sa pamilya. So, halimbawa si nanay at si tatay, hindi nakapagdasal. Since kayo ang naka-encounter ko ngayon, di kayo yung gagawa ng paraan para, hindi naman para i-push, may pakita sa kanila na there is God. No? Kasi may mga instances na human nature, nakakalimutan, na kapag may nangyayari sa pamilya, nagsisihan na. This is true. Kahit sa pamilya namin nangyayari yun. No? Hindi kasi natin hindi naman tayo holy para laging may isip yun. Meron isa sa membro ng pamilya na magpapaalala na, Nay, Tay, mali yun. No? Alam niyo yung panahon kasi namin hindi kami pwede gumanon. Sa panahon nyo ngayon, pwede na eh. Ma, Pa, hindi ganon. No? Hindi sa panahon namin nun, pag nagsagot ka, kahit tama yung isasagot mo, sasagutin ka pa rin eh. Di ba? Ito, meron na ako isi-share din sa inyo. Naalam ko din naman na medyo pinagdaanan nyo kasi mga ilang taon na ko yan? 26, 20. Ayan. So, alam ko, pinagdaanan nyo na yung gano'n, no? Di ba? So, yung part na yun ba, natuto kayo? Natuto. Bakit?
Natuto ka kasi mali yung ginawa mo, or natuto ka dahil later part mo ng adult age mo, medyo naisip mo na, mali talaga ako doon. Natuto. Ayan. So, ay, kahoy pa. Yung iba, hanger pa. Kuya Lester, anong naranasan mong ganon? May naranasan ka bang ganon? Madami? Anong madami na yan? May tubo ba? Sinturon! Ayan. Grabe yung wepo ng sinturon. Buti nga, hindi yung bakal ng sinturon. Ang sakit nun. Kasi Kuya Leona. Natural. Ayan, kasi yung mga panahon ng mga bata ngayon, parang hirap paluin eh. Bantay bata agad eh. Iko-call agad sa police, no? Pero, hindi. True. True enough. No? Hindi lang kasi yung church, hindi lang siya, hindi lang siya yung sa pagdadasal. Ang church ay natututo tayo sa tamang asal. Sa tamang pag-uugali. No? Minsan, iniisip natin, ng mga bata tayo, hindi talaga yung maganda yung pinapalo kasi ganito, ganun. Dapat, may narinig pa nga ako ngayon eh, in the modern times, yung soft parenting, hindi ko alam yun at hindi ko kilala yun. Pero, kasi, meron talagang part na mahirap matutunan yung tama. Tama. Walang pagpipilian, lahat yung tama. Mahirap matutunan ang tama. Kasi, hindi siya madaling paraan. Halimbawa, nangupit si Ate Leon. Nangupit ba? Joke lang yun. Ayan, so, may mga ganong instances. Sa atin naman, mga na tayo, SFC na. Maintindihan na natin yan. Okay. So, paano i-connect yun? Paano nga ba i-connect yun? Bilang tayo ay mga anak naman, no? Hindi naman tayo yung namamahala sa pamilya natin. Ito yan. Why God's plan for the family is not happening? God has lost His central place in the family. Tama? So, hindi ko na kayo tatanungin isa-isa. Kasi alam niyo na yan sa sarili ninyo, no? Na minsan talaga, dahil nga yung sinabi ko sa inyo kanina, nakalimot si nanay, nakalimot si tatay, part tayo ng family. Nalalahanin niyo lagi yung kamay natin. Part tayo ng team. Meron tayong magagawa. No? Meron tayong magagawa, even nakalimot si nanay, nakalimot si tatay. Lagi natin ipaalala. In a nice way naman. No? Kasi baka yung iba, sa amin kasi yung biruan namin, biruan talaga eh. No? Even minsan parang naisip nung anak ko, parang ano na eh. Si mami parang ano yan, roller coaster of emotions. Kasi nakakalimot ka sa galit ko eh. Tapos minsan yung anak mo magpapaalala. No? Meron ako i-share sa inyo na instance na nangyari sa akin. Galit na galit ako sa kapatid ko. Hindi ko na siyang katawin ng pala. So, sobrang galit ko sa kanya. Nasa CNC na kami nun ah. Alam niyo yung nagpaalala sa akin? Yung anak kong dalaga ngayon, yung si Joy Joy. Oo. Alam mo sinabi niya sa akin, Mami, di ba alam mo siya? So parang sa akin, oo nga no, doon ako parang binusan ko ng malamig na tubig. Sabi ko, wala, oo nga, dahil sa nawala yung, ano ko, yung ulirat ko ba, yung init na ng ulo ko yung umirat. Ang nagpaalala sa akin, yung anak ko, siya pa yung bunso nun eh, kasi dalawa pa sila nun. So, pwede din natin gawin yon sa mga magulang natin. No? Kasi, hindi talaga lahat ay naaalala ng magulang. Next, the family itself is losing its importance. So, baka sabihin nyo naman, tita, hindi naman kami magulang, bakit kami yung nile-lecturean nyo. No? As sa sinasabi ko nga kanina pa, tayo ay parte ng pamilya. May magagawa tayo. Next, the family is under attack by evil forces. So, alam natin yon, diba, na may mga instances labas sa ating pamilya na talagang sinusubok yung pamilya natin. Kagaya na lang ng pera, trabaho, magulang or tatay, hindi na nakikita yung anak nakakausap kasi papasok sa
eskwelahan, tulog yung anak. Ay, papasok sa trabaho, tulog yung anak. Pag uwi, tulog pa rin. Nakausap, hindi. Hindi. Pera. Dahil gusto kumita, nag-abroad. Hindi masamang mag-abroad ha. Pero, pag-isipan nyo, 100 times goals. Hindi ko tinitira yung mga OFW dahil sila, may reason sila kung bakit nangyayari. Pangalawa, yung confusion of rules. Paano? Si nanay na yung nagtrabaho, si tatay ang nasa bahay. Tapos si tatay, sa bungero pa. Joke lang. Joke lang. Pero this is the real time. This is reality. Ano nangyayari siya sa totoong buhay? Sabihin ko lang, hindi kayo, ang dami nitong nalalaman. Uy, hindi ko kilala pamilya mo, magkamang-alala. Ayan. Ayan. So, iba nga yung nagiging konteksto ng pamilya ngayon. No? Iba yung nagiging tawag doon, arrangement. So, syempre, kailangan natin sumabay. Pero, huwag natin kalimutan na we are part of the team. We are part of the family. So, ito yung ating, may papanood sana ako sa inyo kasi parang ngayon. Ayan. Sana mag-pray. Ay, sige, sige. Ayan. Sponsored by Lucky Me, kinuha namin yung clip na yun is because may lesson tayo natutunan. Ayun. Pero napansin niyo yung ginawa ng nanay? Nawakan niya yung kamay. Pwede natin gawin na. Kasi tayo ay part ng family. No? May mga ganun. Kasi kaya yung pinanta ko sa inyo kanina, nag-high temper ka, nakalimong ka sa realidad, meron at meron parte ang mga anak. No? Sabi ni Kuya, lumayo yung loob. Ganun talaga pag teens. Pero tayo naman siguro sa atin ngayon, wala naman siguro ganun na, no? Kasi naiintindihan na natin yun. Sa atin, ganun na nga lang yun eh. Basic. Basic na yung papagalitan ka. Kasi naiintindihan na natin. No? So, ang ganda ng konsepto nung lumalayo siya, yung lamesa mahaba, lumalayo yung loob. Nung bata tayo, ganun. Pero ngayon ba, naiintindihan naman na natin? Ayan. So, ano nga ba yung pwedeng gawin? Ano pwede natin gawin? Ito, medyo mabigat to para sa inyo, pero kung kaya naman itong gawin. Your issue. Ayan. Eat together. So, hindi naman kailangan madalas or sa loob na isang linggo, pwede naman isang beses lang. No, Kuya Lester, Ate Leona. Dahil kaya yung Kuya Leonard. Ano ba? Leonard. Nalilitri ako sa inyo. Tatlo na ka lang kayo, nalilitri pa ako. Ayan, so, pwede tayong mag-initiate. Diba? O ako magluluto ngayong tanghalian ng linggo. Ay, kasi tanghalian pala nandito kayo. Mamaya hapunan.
Sabay-sabay tayong kumain. Bahala kayo kumain sa luto ko. O, di ba? Pwede natin gawin yon. Kahit hindi yung magulang natin yung mag-initiate nun, pwede tayo. Yun. Hindi naman tayo bata para isipin pa na hindi ko kaya yun. Kaya na natin yan. Di ba, Kuya Leonard? Saan ka natin? Pala. Dito lang. Kala ko sa pantay pa eh. Ayan. Next. Pray together. Pwede natin kailangan si Mama at si Papa na, Mapa, magdasal naman tayo, mag-rosary naman tayo. Alam niyo, may instances akong nagawa ko yun sa pamilya ko na nag-rosary kami bigla. Hinahanap namin yung ticket. May perang laman, may ticket na laman. Sabi ko sa mga anak ko dahil na-stress na ako, tara, mag-rosary tayo. Hindi pa rin naman nakita yung pera, hindi naman nakita yung rose. Although, kasi kapag stress ka na, marami ka nang naiisip eh. No? Even hindi tayo yung magulang, kapag stress tayo sa school, may naisip tayo maganda. Diba? Or sa trabaho. Kuya, nagtatrabaho ka. Nag-aaral din. Ngayon, kapag na-stress ka, ang ginagawa mo? Aming lang. Ay, tari, singer yun. Kuya Lester, anong ginagawa mo pag stress ka? Lumalayo. So, iba-iba tayo ng part. Pero, dito, pwede natin gawin. Tulungan tayo ng pamilya natin. No? Sabihin niya sa akin, Tita Yoli, ang bilis mo na sabihin niya kasi nanay ka eh. Kami, anak na kami. Pwede natin gawin. Kung kaya nilang sumama, umpisa na natin. No? Ayan. At, pinaka-importante sa lahat, love one another. So, meron akong tatawaging sharer para dito sa ating talk. Ibabahagi niya sa inyo kung, actually pwede silang dalawa eh. Ibahagi niya sa inyo kung ano kami bilang pamilya. Hindi kami perfect. We are imperfect. Pero malalaman niyo mamaya kung ano yung rules. Kasi sabi nga kanina merong rules. Ayan. So ang ating sharer ay si Ate Joy. Ayan. Walang kilos, walang pangit. Kasi kapag di ka kumilos sa bahay, hindi ka nila makakain. Kaya pala ang sisipag ka. Kaya pala pakbak eh. Kaya kami sa bahay, lagi ka kumilos. So, ayun lang. Thank you so much, SFC Fatima. Bye!